Dala ko na yung ating mga bits. Nga pala, nakalimutan ko pa sa sasakyan yung ginagamit natin pang anodize. Saka yung ilang bolts para doon sa isang laruan na pinapaayos sa atin. So, ngayon, yun, kailangan matapos natin na yung dalawa. Yung isa tinesting ko na, sinubukan ko ng gawin. Sinubukan ko ng i-repair yung regulator. Yung output niya, nagawa ko, pero ang problema dito, bigla na lang sumisingaw. So, pinalitan ko na yung o-ring niya. So, hindi na yun yung problema. Ang kaya niya na lang iset sa kanya is 1,100. So, hanggang doon lang. Kapag itinaas mo pa, sumisingaw na siya ng kusa. Mag-i-store siya ng hangin and then later, mawawala. So, lalabas na siya. So, yung gusto natin na matulungan yung may-ari nito para makatipid siya is kailangan niya talagang magpalit ng regulator. Kasi ginawa na natin na yung paraan natin para i-repair siya. So, okay na siya. Nag-i-store naman siya ng hangin. Pero ang problema, after ng 1-2 oras, bigla na lang magre-release yung hangin. Sisigaw siya. So, medyo risky o delikado itong regulator na to. So, mas maganda palitan natin ng bago para sure na safe. Matagal na naman gagamitin to. Malakas na yung airgun, makukontento na siya. So, yun. Ganun yung gagawin natin. So, yun yung medyo hindi naman bad news kasi ang ano dyan is nung ma-receive natin yung airgun, sira na din yung mga o-rings niya. So, ibig sabihin, medyo matagal itong na-stock. Kasi hindi na to nag-i-store ng hangin before. So, kasi yung o-ring niya is gato na. So, tinitingnan ko maigi, ino-observe ko dun sa mga dati natin, mas maganda pang ilagay na o-ring dyan is yung itim, basta matibay, kagaya ng ginagawa ko. Try ko yung ilagay, yung o-ring na yon, if okay siya, yon. Hindi naman siya delikado na sasabog o ano, kasi ang problema niya is nagre-release siya ng hangin. So yun, hindi niya ma-store ng matagal yung hangin. Pero malamang dyan magpapalit din tayo.